Discarding sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpal, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood at sa lahat ng tatay na nanonood sa atin. Happy Father's Day. Yes, Happy Father's Day. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral na Pilipinas at malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa tensyon sa Middle East at ang banta ng El Nino. Bukod dyan, nagbabala ang Malacanang sa posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, dahil Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata na nagsosuporta sa kanilang ama sa makabuluhan, simple at taus-pusong paraan lalo na sa panahon ng pagsubok. Kaya simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Eto good news muna tayo. Inaasahang may malaking rollback sa langis ngayong Martes at posibleng mas malaki pa kaysa tinataya ng gobyerno. Ayon sa isang industry source, maaaring bumaba ang diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro at gasolina ng 4 pesos hanggang 6 pesos. Mas mababa ang pagtataya ng Department of Energy na aabot lamang sa 8 pesos hanggang 10 pesos sa diesel, 4 pesos to 5 pesos sa gasolina at 9 to 11 pesos sa kerosene. Pero kahit may ginhawa, malayo pa rin ang presyo sa dating 50 to 60 pesos kada litro bago ang tensyon sa Middle East. Nasa 70 to 80 pesos pa rin ang kasalukuyang presyo. May Memorandum of Understanding ng nilagdaan nina US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian, pero sa pinakahuling balita, sinara muli ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon na, ayon sa Iran, ay paglabag sa kasunduan ng Tehran sa Estados Unidos para wakasan ang digmaan. Jonas, anong masasabi mo sa balitang to? Well, maganda talaga yung ating rollback dahil nga ang kagandahan nito dahil nga doon sa pinag-usapan nating US-Iran peace talks
malaki ang kumpiyansa ng merkado, no? Hindi lang dito sa Pilipinas but sa buong mundo na tapos na yung problema o tapos na yung tension. Oo. Ngunit kung matatandaan mo, meron akong comment na yung view from the bridge na medyo ay importante talagang magkapirmahan at ituloy yung peace talk, no? Kasi 60 days lang ito. Ngunit maraming challenges. And ito nga yung nakakatakot dahil sinarado ulit yung Strait sa Hormuz. Maganda ngayon na bumaba yung presyo. Ngunit kung hindi maibabalik yung peace talks na yan, parang nag-umpisa ulit tayo doon sa panahon nung nag-umpisa ang gera. Ngayon, mababa. Baka pumunta naman tayo, biglang mag-big jump yung galaw ng langis. Pero ngayon, dahil parang nasa pag-uusap pa rin, kahit nasarado na yung Strait sa Hormuz, kumbaga, accept the win na pwedeng bumaba yung langis ngayon, pero sa mga susunod na linggo, wag tayong umasa ng malalaking pagbaba ng presyo. Baka, kumbaga, kung bumaba man, maliit na lang. Oo. Ito, yung halaga ng piso kontra sa dolyar, umabot na sa 60.71 at malapit na namang bumalik sa 61 peso level. Sa tingin mo, Jonas, ngayong sinara na naman ang Strait of Hormuz, malaki ba ang posibilidad na bumaba na naman ang halaga ng piso kontra sa dolyar? Nako, tama ka dyan. Talagang malaki ang posibilidad na bumalik ulit tayo sa 61 levels. Dahil may gera, ngunit pagpasok natin ng third quarter, ito ay import season. So kumbaga ngayon nakababa yung presyo ng peso at medyo bumaba yung mga presyo ng bilihin. So siyempre ang mga importer natin na nakakakita na, dapat mamili na ako ngayon. 'Di ba? Mag-i-import sila ng mas marami kasi papasok na ng bear months. Ayan. So, kumbaga, naniniwala pa rin ang mga negosyante na pwedeng gumanda yung economy natin, no? Tulad ng mga nagawa na ng gobyerno, 'di ba, may binili sila sa NAIA 3. So, yung kumbaga yung mga lupa na yan, piniprepare na ulit yung infrastructure spending ng gobyerno. So, yan ang mga nakikitang senyalis ng ating mga negosyante na baka bumalik ang sigla ng ekonomiya. Lalo na palapit na rin ang SONA. So, yan ang inaantay ng mga negosyante kung ano pa ba ang pwedeng gawin ng gobyerno para bumilis yung sigla ng economy. Ito, yung ating unang storya, nagpatupad muli ng panibagong pagtaas sa interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ikalawang sunod na hike ngayong taon bilang tugon sa patuloy na pag-igting ng inflation na banta ng lumampas sa target range ng Central Bank. Sa inilabas na pahayag nitong Webes lamang, inaprubahan ng Monetary Board ang 25 basis point na pagtaas kaya umabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate. Kasunod nito, tinaas din ang overnight deposit rate sa 4.25% at ang lending facility rate sa 5.25%. Ayon sa BSP, lumalawak na ang pressure sa presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak ng pagtaas ay ang mataas na global prices ng crude oil at fertilizer na patuloy na nagpapataas ng gastos sa produksyon at transportasyon. Sa meeting ng Monetary Board, itinaas din ng BSP ang inflation projections para sa taong 2026 at 2027 sa 6.4% at 4.5% mula sa nauna nitong pagtatayang 6.3% at 4.3%. Jonas, paano makakatulong ang interest rate hike para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin? Okay. Tulad ng mga uusap natin ng mga ilang linggo nakaraan, ang inflation o pag nagtaas ang inflation, kailangan pababain dahil nga ang target ng Central Bank 2 to 4%. Tulad ng nasabi mo na itaas ng BSP to 6.4 yung kanyang bagong inflation target. For this year. Tapos yung 2027 from 4.5%. 4.5. Okay.
bakit importante yung pagtaas ng interest rate? Kasi hindi pa nila nakikita na kumbaga na i-anchor na o nakita na natin yung pinakamataas na level ng inflation. 'Di ba nakita na natin yung 7.2. Ngunit 7.2. ito ay isang data point lang. Kailangan natin at least 2-3 para sigurado tayo na maibaba yung inflation. So, ang inflation kung makita natin, kaya very measured itong 25 basis points. No, yung 25 kumbaga sa suntok jab lang ito kasi ayaw niya ng knockout punch. Kasi pag knockout punch, biglang nagtaas yung inflation, pati negosyante baka masakal sa biglang pagtaas ng interest rate, lalo na pag yung umuutang. So ito, yung measured approach na paunti-unti lang, medyo, kumbaga, nakakahinga pa rin ang negosyante at saka yung tayo na mga consumers, nakakapag-isip kung gagastos tayo o hindi. Kung hindi tayo gagastos at mag-iimpok tayo sa bangko, mas malaki yung chance sa bumagal yung inflation. Yan ngayon yung kaya very measured yung ginawa ng central bank. Ngayon, dahil nga talagang marami na sa kanilang batikos, akala nila dapat di na nagtaas ng inflation ng interest rate, ano? Ngunit matatandaan mo pati yung core inflation natin nag 4.1 na. So yung headline natin na 6.8 plus yung 4.1 na core inflation nung May, mataas na doon sa 4%. Kaya kailangan nila gumalaw. So, yun yung kumbaga para pinapakita na credible yung kanilang galaw kasi pareho na yung headline at saka yung core inflation above 4%. Kailangan kumilos para mahila natin pababa ulit closer to 4 or below 4%. Pero may posibilidad bang magkaroon pa ng karagdagang rate hike sa mga susunod na buwan? Okay. Oo, kaya ko naitanong at naumpisahan natin yung bago nilang target ng 6.3 naging 6.4. And then yung 4.3 nila to 4.5%. Talagang hindi pa rin talaga sila kumbinsido na kaya natin pababain yung inflation. So itong dalawang rate hike na 50 basis points, hindi nila nakikita na yan lang ang kailangan. Baka kailangan pa natin ng mga a series, siguro hanggang 5.5. So baka another 75 basis points para masarado natin na itong inflation target niya hindi na umakyat. No? Kasi dati 4.3 lang, ngayon 4.5. So susubukan niya kung let's say the next meeting, no, pagdating nila ng August, makita ba na itong 25 basis points nakakatulong bumaba ng inflation. Ngayon, kung nakita nila na meron, mas gaganahan sila na maglagay pa ng 25. Kung gumanda yung takbo ng ekonomiya, paglabas ng data ng second quarter, maganda, mas magkakakumpiyansa yung Bangko Sentral na ituloy yung pagtataas para mas mabilis natin mapababa yung inflation. Ngayon, matatandaan mo pa rin na tulad ng ni-report mo kanina, merong pagbabanta ng El Nino. No, so yan, isa pa rin kailangan. Ngayon, ito ay monetary side. Kailangan natin sa mga susunod na linggo, dapat makarinig tayo sa Department of Agriculture. Anong mga paghahanda na ginagawa ng ating pamahalaan kung talagang mangyari itong El Nino na to. Nakapag-imbak na ba tayo ng tamang bigas o kumbaga palay na hindi pa nagigiling para sigurado tayo na hindi biglang tumaas yung presyo. Ayan, no? Bali, yan na yung susunod na storya, no? Malaki ang exposure ng ekonomiya sa energy risk mula sa Middle East, lalo na habang nagpapatuloy ang tensyon sa riyon at ang banta ng El Nino. Maaaring magdulot ang El Nino ng mas mataas na demand sa kuryente, pagbaba ng produksyon ng hydropower at pinsala sa agrikultura,
partikular sa Asia. Dahil dito naghahanda ang pamahalaan para sa posibleng epekto ng pagkain o epekto sa pagkain, tubig at supply ng enerhiya, pati na sa pagtaas ng panganib ng matitinding weather events. Sa gitna ng umiigting na geopolitical tensions, inaasahang lalalim pa ang energy crisis. Jonas, paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto nga nitong El Nino sa pagkain, tubig at kuryente? Tulad ng napag-usapan natin siguro mga 2 weeks ago, paano natin ipinakita sa ating mga kababayan na paano natin simple, no? Oo. Ang problema ng Pilipinas, 5 Fs, 4 na F. Yung una is food, fuel, at saka freight. So that represents transport. Ngayon, ano ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno? So sa pagkain, alam natin na may mga mitigating circumstances doon sa Rice Tarification Act na tinutulungan natin yung mga farmers. Oh, correct, oo. So, meron tayo dyan. Pangalawa, pagdating sa fuel, meron tayong 2 hakbang na nagawa ang ito ay sa tulong ng Maharlika at ng DOE, no? Unang-una, pagdating sa fuel, nakapagbigay ang Maharlika ng 15 billion na credit facility para sa Petron. Na kung kailangan natin mag-angkat, merong backing ng as much as 15 billion galing sa Maharlika. So, hindi ang Maharlika nag-invest sa Petron. Kumbaga, binigyan lang niya ng facility kasi hindi trabaho ng Maharlika na magpatakbo ng isang kumpanya. Correct. Diba? Kailangan naglalaga ka lang. So ngayon, ito, kaya niyang gawin, kumbaga parang nakatulong na siya kasi nagbigay siya ng credit line. Pangalawa, through the Department of Energy, nag-create tayo ng strategic reserves. Parang plano nila doon sa itayo ito sa may Clark, Subic, no? So ngayon, by mid 2020. Ala, Jonas? Nawala ka yata. Ayan, medyo nawala si Jonas, no? Bali, pinag-uusapan natin itong, yun nga, yung exposure ng ekonomiya sa energy risk sa Middle East. Lalo na kung magpatuloy yung tension sa riyon at saka sa yung banta nga sa El Nino. Kanina, sinasabi nga, tinanong ko nga kung gaano kaya kahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino sa pagkain, tubig at kuryente. Malaki rin ang epekto, lalo na sa agriculture, no? Malaki ang epekto ng El Nino, lalo na sa pagdating sa presyo ng pagkain, tsaka kasama na rin pati yung kabuhayan ng mga magsasaka, no? Yan, medyo nahirapan yata makabalik si Jonas, no? Medyo yung susunod pa naman nating storya, napakagandang ano nito, no, na storya. Siguro basahin ko na tong susunod na o magbabalik muna tayo, no, na sa ilang mga paalala. Tingnan natin kung makabalik si Jonas din. So, antabayanan niyo po ang susunod nating segmento. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Diskarteng Wise.
Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Yan nagbabalik po ang Discarding Wise na andyan na si Jonas. Okay, Jonas. Oo. Ayun, bali ang tinanong ko yung paano kaya naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino lalo na sa pagkain, tubig at kuryente. Oo. So doon sa fuel meron na tayo. So ina-address na rin niya yung impact sa kuryente. So hangga't meron tayong ng langis, kung hindi available yung mga hydro, yung ibang mga planta ang gagana. Ngayon, nitong July, 'di ba? Naghahanda din tayo sa LNG na mag-maintenance. So, kung pumasok man yung El Nino, siguro pag natapos yung kanilang maintenance, sila naman ang kumbaga sila naman ang mag-accommodate pag nagkaroon ng El Nino. So sana yung mga pag-ulan-ulan ngayon, yung kulimlim, makakuha tayo ng tamang preparasyon para sa mga hydro. At saka yung iba, nag-create ng maintenance, no? Kaya yan ang mga tipong kailangan natin gawin. Ayan. So, ngayon, naghahanap-hanap tayo ng iba pang pwedeng mga solusyon, lalo na pagdating sa traffic, no? Ngunit, merong isang bagay na lahat, no? Kaya makikita mo nung nagpirmahan na ng peace treaty, ngayon back na tayo sa normal mall hours. Oo. 'Di ba? Ngayon, parang kailangan pag-isipan uli yan kung magtuloy ulit yung gera. Yun nga. 'Di ba? Kailangan parang balik pa rin tayo doon sa pagko-conserve ng energy kasi kumbaga hindi pa 'to natatapos. Ito diretso na tayo sa ikatlong storya dahil ito importante Gusto ko rin malaman ang side mo dito Nanawagan ng Malacanang sa Senado na isaalang-alang ang posibleng epekto sa ekonomiya ng anumang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagbabala na ang business sector na maaring maapektuhan ang investor confidence kung hindi masusunod ang rule of law. Git niya, nakakaalarma na may mga senyales ng pagkiling sa ilang senador, senador hukom habang may kasong korupsyon na nakabinbin. Dagdag ni Castro, umaangat ang ekonomiya taliwas sa pahayag ng Vice Presidente na humihina ito. Babala niya maaring ma-undermine ang economic gains kung hindi kikilos ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi ito makikialam sa proseso, ngunit hinimok ang Senado na sundin ang konstitusyon at rule of law upang maiwasang maapektuhan ang ekonomiya. Jonas, nakakaapekto ba ang political uncertainty sa kumpiyansa ng mga foreign at local investors? Tama-tama yung tanong mo, no? Tulad kahapon, nandun ako sa Philippine Blockchain Week, no? Yes, isa ako sa mga speakers. And isa sa mga pinag-usapan namin, yung importansya ng trust o pagtitiwala. Kasi talagang ito ay isa sa mga, kumbaga, kahit nung unang panahon, importante yung trust. Lalo na pagdating sa negosyo. Kung nagkakaroon ng mga corruption at hindi nalilitis yung mga tamang lumabag sa batas, parang unfair naman yon, di ba? Kaya importante na magpatuloy ito. Kaya nga yung panawagan ng ating Pangulo na settle your differences. Kasi dalawa ang naapektuhan, yung pagtuloy ng impeachment at the same time yung ibang mga nakabimbing mga batas para mapabilis yung recovery ng ating economy, di ba? So kailangan we need to go beyond party lines na ang tinitingnan natin dito yung kapakanan ng ating ekonomiya, di ba? Kasi mas mabagal ngayon mahihirapan tayo maka-recover. Kaya nga nung 'di ba, lagi kong sinasabi nung pandemic, mabilis ang ating mga tao sa economic team para gumawa ng ano ba yung mga importanteng hakbang para makatulong. 'Di ba? So yun ngayon yung pwede nating kumbaga pagbigyan ng pansin at maisip ng ating mga mambabatas na kailangan ngayon na
kumilos na sila. Okay. Diretso na tayo sa segmentong alkansaya, no? Oo. Dahil nga Father's Day ngayon, ano kaya ang maaring maipakita ng mga bata para sa kanilang suporta sa kanilang ama sa simple at taus-pusong paraan, lalo na sa panahon ng pagsubok? Jonas? Oo, lalo na ngayon sa ating mga OFW, lalo na yung mga tatay na wala dito, no? So typically, talagang tatlo ang klase na pwede nating ipakita o ipamana sa ating mga magulang, lalo na ang tatay, no? Dahil tawag natin haligi ng tahanan. Unang-una yung emotional support. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi man lang sila makapagsabi na rarely ka makakita na sabihin ng magulang mo, lalo na ang tatay mo, na mahal ka. 'Di ba? Pinapakita nila yan sa action. So kailangan unang-una yung emotional support, isang yakap, isang papasalamat, malaki na sa kanila yan, no? O kaya kung wala dito, pwede kang sumulat, 'di ba? Isang short message ng thank you o maraming salamat po sa suporta nyo sa akin. Isang malaking bagay na sa kanila yan. Tapos pwede, dahil nga ngayon may technology na, madali na mag-FaceTime. Ano ba naman yung 5 minuto o 10 minuto, o 'di ba? 'Di ba? Kaya minsan yung iba ang ginagawa, kino-coffee date yung kanilang tatay, 'di ba? Kasi yun daw ang pinag-uusapan, ano daw ang masarap na kape. 'Di ba? Kaya daw pag ang pinakamasaya daw at saka pinakamasarap pagkapiling ka. 'Di ba? 'Di ba? Pangalawa, yung acts of helpfulness. Lalo na ngayon, yung tatay gagawin niya ang lahat, magreklamo man siya, pero kumbaga gusto niya na magkusa tayo mga anak na tumulong, 'di ba? Hindi naman kailangan magbigay ng pera. Ang importante, ipakita nila na tumutulong sila kahit man sa gawaing bahay. Kailangan makita nila na ipamalas at ipinabigay mo sa kanila na importante ang responsibilidad. 'Di ba? Habang malakas pa yung tatay mo, gusto mo na, uy, ibahagi ko sa iyo ito. Correct. Na sa mga susunod, na uy, dapat, 'di ba? Na talagang maaasahan ka. Tapos hindi man lang niya tanggapin na mag-offer ka ng financial assistance o makatulong, 'di ba? Pero yung gesture mo malaki na, 'di ba? So yung pangatlo, syempre, yung lalo na ngayon, no? Ito yung pagdating sa magulang, dahil sa hirap ng buhay, gusto mo merong yung mga anak mo, nakikita mo na nagpa-practice ng savings. Correct. Kasi 'di ba? Kasi ngayon parang hindi natin masyadong nakikita. Dahil lahat tayo parang maraming gustong gawin, gustong mag-travel, gustong mag-aral, 'di ba? Parang wala tayong malimit, hindi natin naririnig yung pag-iimpok o yung pag-save. So, 'di ba? So parang kailangan ipakita natin na kaya nating ipakita sa magulang natin na yung mga sinasabi nila sa atin, kaya nating gawin. Di ba? So, kaya yung iba, pag summer, di ba? Iniisip natin yung summer job. Di ba? Naalala ko nung mga maliliit pa anak ko, excited silang magkaroon ng summer job. Kasi may natututunan silang bago. Correct. Nakikipagkakilala sila sa mga ibang bata. 'Di ba? So, at the same time, yung experience na ano ba yung trabaho. 'Di ba? So, kumbaga, sa murang pag-iisip, nakikita na nila yung importansya ng trabaho. 'Di ba? Tama. So, iba yung hindi pinag-uusapan yung pera. Importante, makita mo ano ba yung gusto mo paglaki mo. 'Di ba? Kaya yan yung mga, kumbaga, dati hindi naman uso sa Pilipinas yung summer job. Mostly yan sa western. Pero siyempre sa hirap ng buhay, yung iba talagang nakikita na natin na nagsa-summer job o kumbaga nagpa-part-time work, 'di ba? So dapat ito yung mga pwede nating gawin na pwede, no? So sa susunod na linggo, siguro pag-usapan natin ano ba yung mga pwede nating gawin
na part-time job. Oo. Diba? Ayan. Oo. Tama. Okay. Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Ayan, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wais. Discarding Wais sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko. Magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFW, mga Filipino living working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wais. Kasama sina Leo multi-awarded financial analyst Jonathan Ravelas. Panahon na para magsimula sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wais. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wais sa Radyo Pilipinas.